Hindi raw dapat basketball ang napili nating paboritong sport, lalo pat kulang tayo sa height. Ang mas angkop raw sa atin, football. Salamat na lang at sumikat sila dahil nagkaroon din ng panibagong interes sa sport na ito, ang Pinoy Azkals. Tuwing nagaganap ang World Cup, buong daigdig nagkakagulo. Maliban na lang sa ating mga Pilipino, mas interesado tayo sa basketball. Hanggang sumikat sila, ang Pinoy Azkals. Go Azkals! 2005, nung unang nabuo ang ating pambansang kupunan sa football. Pero kamakailan lang sila nakatawag ng pansin sa ASEAN Football Federation o AFF Suzuki Cup. Positive, fight forward. Energy going forward. Hindi man nila naiuwi ang kampyonato, paghanga naman ang isinalubong sa kanila ng sambayanang Pilipino. We can really show our support to our Filipino team, the Azkals. Maging ang ating gobyerno, nangako ng suporta. It's really sad we don't even have a facility to host you for your home court game. And that will be rectified. Kahapon, nakilala ko ng personal ang ilan sa mga miyembro ng Azkals. Azkals, live the dream. Bakit nga pala Azkal? Parang nag-decide lang sila sa forum sa internet. Parang what's the best moniker for the team. So they came up with Azkals kasi parang dati wala kaming support, parang we're on our own. So laban-laban pa rin pero you know, parang ganun. Tsaka mga Phil foreigners yun, so mixed breeds, di ba? Anong masasabi nyo na dahil sa inyo, nagkaroon bigla ng interes sa mga Pilipino sa football? Nag-umpisa na rin makilala yung football dito sa Pilipinas. Medyo na ano na rin kami ng mga tao. So, papasalamat din kami sa suporta na binigay din ng mga kababayan natin. There was one international tournament that I remember. We beat Malaysia and they were really sore. Mga Pilipino, wala kahilig-hilig sa football, natatalo nila kami. So, ibig sabihin na malaki talaga potential natin. Kaya talaga, kaya. At saka, you know, I think a lot of yung difference dito is like yung Pinoy pride ni what Pacquiao brought to this country. Yun pang this constant following and they saw us, you know, not giving up till the end. Okay talaga yung Pinoy, kaya all the way. So that had a lot to do with it all. Sumikat ang Azkal kasi ilan sa inyo mga Phil-Am or half-breeds. Yes. Maraming mga nagpipilian ng mga kolehiyala. Ano reaction nyo doon? That's normal, I guess. You know, for mga Phil foreigners, the girls they like that. But the only thing I don't like is parang I don't want it to be a fad. You know what I mean? Like Pinoy mentality. Let's yung Philippines football team parang they're doing well now, pero after a while wala lang following, diba? So yung importante, we have to build and keep the momentum going from now on. Play more games, play more in front of our home fans. So para mo-sustain yun, diba? Bukod sa pangarap nilang manalo ng tropeyo para sa Pilipinas, naging personal na misyon na raw ng bawat miyembro ng Azkals ang tumulong sa pagpapalaganap ng football dito sa atin. Dalawa sa kanilang pinakasikat na miyembro, ang magkapatid na Filipino-British na sina James at Phil Young husband. Kapwa sila naglaro sa Team Chelsea ng England. Puspusan ang kanilang pagtuturo ng football sa ating mga kababayan. There's so many great things about football. There's no discrimination. It's girls and boys can play it. You don't have to be tall to succeed. Actually, we try and promote that football is a sport for the mass. It's a shame that there is no future in the sport here, which is what we want to hopefully change, so kids have the opportunity that we did in Europe. Enero nung nakaraang taon, binuksan ni na James at Phil ang The Young Husband Football Academy. Sa pakikipagtulungan nila sa mga grupong mahihilig din sa football, gusto raw nilang baguhin ang imahe ng larong ito na akala ng marami, pangmayaman lang. Nililibot nila ang bawat sulok ng Pilipinas para magturo ng football sa mga bata at sa mga public school teacher.
we teach them how to teach football within limited space, maybe in a basketball court or in a badminton court, because we know the public schools obviously haven't got the facilities. It's pretty easy, simple, just kick and control. It's fun and we get a lot of exercise. Sometimes we're more aggressive than the boys. I have teammates and I won't be blamed if I have any mistakes. Ayon sa football reporter na si Sedelf Tupas, Football country. bagay na bagay raw ang football sa height at bilis ng mga Pilipino. Football kasi, syempre, kailangan din ng height. Pero hindi siya ganun ka obvious compared sa basketball na kailangan talaga yung malaking tao talaga. Para sa akin yung skill, kaya naman i-develop yun eh. May programa tayo, may grassroots programs, tapos continue yung exposure sa mga bata na naglalaro. Kaya naman yun i-develop. Football ang itinuturing na pinakasikat na sport sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, ang bayan ng Barotac Nuevo sa Iloilo ang itinuturing na football capital ng ating bansa. Karaniwang eksena tuwing hapon sa kanilang plaza ang pagdagsa ng mga tao para manood ng mga nagpa-practice ng football. Bilang patunay ng hilig nila sa larong ito, ang kanilang mga sports idol, mga football legends. Beckham, Rooney, Ronaldo, Ronaldinho. Bidang-bida rin dito sa Barotac Nuevo ang mga miyembro ng Ascals. Karanita, Karigdong. Yung husband. Ayon sa mga taga rito, panahon pa raw ng mga Kastila, uso na sa kanila ang football. Gumagawa lang daw sila noon ng mga bolang yari sa retasong tela. Hanggang tila tradisyon na itong naipasa sa mga sumunod na henerasyon. Sa katunayan, 7 sa 22 miyembro ng Ascals galing sa bayang ito. At ang mga tropeyong napanalunan ng kanilang mga kuponan, naka-display sa kanilang mga pampublikong paaralan. We have the potentials here. We have the talents. Yung mga players namin may mga skills. They are determined to play in the national team. Maging ang pinakamalaking organisasyon ng mga manlalaro ng football sa buong mundo, ang FIFA o ang Federation International de Football Association, nagtayo rin ang football training center sa munisipyo ng Barotac Nuevo. Pero dahil sa kawalan ng pondo, napabayaan na raw ang training center na ito. The original plan is that ang mga national team sa football, dito na sila magstay. So the money used in paying those accommodation and food will be utilized for the maintenance operation of the center. Kaya ang mga batang mahilig sa football, kung hindi sa plaza, sa eskwelahan naglalaro. At dahil marami sa kanila, walang pambili ng sapatos para sa football o spike shoes, nagkakasya na lang silang maglaro ng nakapaa. Si Rainiel, 10 taong gulang, hindi lang basta pampalipas oras ang paglalaro ng football sa kanya. Ito raw ang nakikita niyang paraan upang makaahon sila sa kahirapan. Basta wala ako spike, mampang ako. Gusto ko nakamampang sa sinarte. Ang mga sugat sa binti ni Rainiel, patunay din ng hindi niya pagsuko sa football. Umaasa rin si Rainiel na sa pamamagitan ng football, makakapag-high school at kolehiyo siya ng libre. Para lalo siyang ganahan, ipinakilala namin sa kanya ang 2 sa mga miyembro ng Ascals na tubong Barotac Nuevo rin, sina Ruel Hener at Mark Ferrer. Malaking posibilidad na magiging Ascal dito. Alam niya kagad yung ginagawa ng matanda kahit bata siya, pumapasok sa utak niya yung ginagawa ng mga matanda. Proud ako. Bakit? Magaling sila. Hindi mapili ang sport na ito, kahit sino pwede. Kaya nga siguro bagay sa ating mga Pilipino. Bata man o matanda, payat, mataba, matangkad, pandak, at hindi lang mga lalaki, pati mga babae, pwede.
Meet the Malditas, ang women's football team ng Pilipinas. Una sa lahat, bakit Malditas naman ang tinawag sa mga women's football team natin? Kaya naging Malditas kasi even though they're pretty and beautiful, very tough pa rin sila. Taong 1985 pa raw nabuo ang Malditas. Ang kanilang MVP o Most Valuable Player na si Samantha, naniniwala raw na kayang-kayang makipagsabayan ng mga babae sa mga lalaki pagdating sa football. These are my most recent individual awards. I got MVP and Best Midfielder in the 72nd season of the UAAP. Our stature, our build, our heart, it's for football. And I want to prove to the rest of the world that we're just as good. In the middle of my foot. Bilang suporta sa bandera ng mga kababaihan, inaral ko ang ilang basic moves ng football sa tulong na mismo ng mga askal. Follow through. There you go. You can either control it first or you can do that. Parang may kinabukasan ako. Sa anumang laro o sport, mabigyan lang tayo ng tamang pagsasanay at pagkakataon. Tsak! Maaabot natin ang kanya-kanyang goal. Go, Askals! Susunod, bagong pag-asa para sa bagong pakikipaglaban sa buhay. What was it like behind bars? It's a roller coaster ride.